pagkatalo ng Hell Knights na kung saan sinabi ni Javier na muli lang na mabubuhay ang Hell Knights, pero si Lloyd naman ay ngumiti lang at kumpiyansa na sinabi na hindi na mabubuhay ang Hell Knights at inalok pa na magpustahan sila ni Javier. At sa pagpapatuloy nga ng ating kwento, ay makikita na dinampot ni Lloyd ang kanyang sandatang pala. At sinabi kay Javier na, kung ang Hell Knights ay muling mabubuhay tatawagin niyang master si Javier sa loob ng 1 taon. Pero kung hindi naman ay susuotin ni Javier ang kanyang Javier dress kapag sila ay babalik na sa kanilang bayan. Pumayag naman si Javier sa kasunduan nilang dalawa saka sinabi na wag itong masyadong lalapit sa Hell Knights. Dito ay malademonyo nang ngumiti si Lloyd sa pagpayag ni Javier sa kasunduan nila. At itinaas nito ang pala na hawak kung saan 3 beses ito na nagpakawala ng triple core mana blast. Kung saan matapos nun ay nanghina si Lloyd at napaluhod habang nakatingin naman ang Hell Knight sa kanya, at dito ay ginamit ni Lloyd ang kanyang supercharged skill. Nagulat naman si Javier at napatanong kung inaabsorb ba ni Lloyd ang mana ng Hell Knights. At dito nga ay makikita na dahan-dahan na inaabsorb ni Lloyd ang mana ng Hell Knights. Sinabi ng Hell Knights na, isa kang hangal. Hindi mo kakayanin i-handle ang mana ng isang Hell Knights na gaya ko na si Alexius. At makikita nga na nahihirapan si Lloyd at sumusuka na ito ng dugo. Habang sinasabi sa sarili na, bakit hindi gumagana? Dahil ba sa sobrang lakas at dami ng mana niya? Pero gayon pa man ay sinabi ni Lloyd na wala nang ibang paraan, kaya tingnan na lang natin kung sino ang mananalo. Kaya makikita na nagpatuloy si Lloyd sa pag-absorb ng mana ng Hell Knights. Habang ang Hell Knights naman ay tinatawanan lang ang ating bida, pero makikita sa mukha ni Lloyd ang pagiging persegido na magawa ang kanyang plano. Nang biglang humawak sa likod nito si Javier at maging si Siluria ay tumulong na rin kung saan nagcast ito ng kanyang spell na Blessing of Life. Kaya si Lloyd ay nakangiti na at sinabi na, kami na ang panalo. At tuluyan na nga nilang natalo ang Hell Knights. At sinabi ni Lloyd na, soul domination complete. Pero pagkatapos nun ay tuluyan nang bumagsak ang ating bida. Makikitang nag-aalala naman si Siluria. Pero sinabi ni Javier na wag itong mag-alala dahil sa tuwing nananalo sila sa mga laban ay ganyan ito ipinagbubunyi ang pagkapanalo nila. At dahil sa pagkapanalo nila Lloyd ay naaresto si Ken Navarro kung saan dadalhin na ito sa Royal Palace at ang reyna na ang magbibigay ng parusa dito. Samantala isang gabi ay makikitang gising na si Lloyd habang iniisip nito kung paano ito magpapatuloy sa kanilang construction project gayong ang mga workers ay nanghihina pa dahil naabsorb ang mana ng mga ito dahil sa Namarans Wall. Kaya sinabi nito na, dapat pala ay nag-request na rin siya ng workers na mula sa kanilang bayan kasabay ng mga order nitong angkla. At dito ay naalala niya nung araw na magising siya matapos na mawala ng malay. Kung saan sinabi ng messenger na, dahil sa naabsorb mo ang kapangyarihan ni Alexius ang iyong mana heart skill zombie domination ay nag-upgrade bilang isang independent skill set. Gulat naman si Lloyd dahil ang lahat ng restrictions at conditions sa skill na ito ay wala na. At dito ay masaya na sinabi ni Lloyd na, ang ibig sabihin kung ako ay may mga zombie ay magkakaroon ako ng mga trabahador na hindi ko na kailangan bayaran. Wow, napakatamis naman. Nakatanggap din ito ng bagong title, at ito ang The Possessed Tenor. Napatanong si Lloyd kung anong klaseng title ito at kung paano niya ito magagamit. Balik sa kasalukuyang oras, napapatanong si Lloyd sa sarili kung saan naman ito makakakuha ng mga zombie. Ginagawa ba ito? Madali lang. Ba ito gawin? Wala bang kwenta ang skill na ito? Ang maganda lang naman sa skill na ito nag-iilaw ang mata ko maliban dun wala na, sabi ni Lloyd. Nang may biglang kumatok sa pinto ng kwarto ni Lloyd, pagtingin nito ay nakita niya ang napakaraming skeleton na mga walang ulo pero may dark mana itong taglay. Tinanong ni Lloyd kung sino ang mga ito. At dahan-dahan na nag-transform ng isang ulo ang tumatayong leader ng mga skeleton para magpakilala. Pero sinabi ni Lloyd na nakakadiri ito, kaya humingi ito ng tawad at hindi na tinuloy ang pag-transform nito. Sa halip ay may hawak na lang itong isang whiteboard kung saan nakasulat ang sinasabi nito. At dito nga ay sinabi ng leader ng mga skeleton na sila ay ang mga kaluluwa ng mga nawalan ng katawan. Sinabi din nito na naramdaman nila ang kapangyarihan ng isang demonyo na maaaring mag-control sa mga katawan nila kaya hinanap nila kung sino ito. Tinanong ni Lloyd kung totoo ba ang sinasabi ng ghost skeleton.
Kung saan sinabi ng skeleton na oo. Ipinagkakalob namin ang mga katawang ito bilang pasasalamat sa iyo. Sinabi rin nito na, ngayon na matapos na makita ka namin, ay naramdaman namin na ikaw ang taong nagpakalma sa mga kaluluwa namin. At dito ay naalala ni Lloyd ang mga bungo na kanyang dinasalan at ginawa ng maayos na libing. At dito ay nagsiluhod ang mga skeleton at nakiusap na hayaan ni Lloyd ang mga ito na sumunod sa kanya para makabawi sa kabutihang ginagawa ni Lloyd. Malumanay na nagtanong si Lloyd at sinabi na, bibigyan ko kayo ng maraming trabaho. Kailangan ko pa ba kayong sahuran? Pero sumagot ang mga skeleton at sinabi na, kami ay mga ghost na, hindi na namin kailangan ng pera. Nagtanong ulit si Lloyd kung kailangan pa ba niya itong pakainin. Na sinagot naman ng skeleton na hindi na dahil wala naman na silang digestive system. Sa halip hiniling lang ng mga ito ay lupa para sa kanilang libingan. Kaya masaya si Lloyd at tinawag niya ang mga ito na The Frontier Skeleton Squad. Kitang-kita ang masayang malademonyong mukha ni Lloyd habang sinasabi na, natupad na rin ang pinapangarap kong libreng trabahador. Kinabukasan makikitang nagtatrabaho na ang mga skeleton. Laging nakabumisngi si Lloyd sa tuwing pinagmamasdan ng mga skeleton dahil, hindi napapagod, hindi nagugutom, hindi natutulog, at higit sa lahat ay hindi niya pa kailangan bayaran ang mga ito. Na gustong-gusto naman ng ating bida. At dito makikita naman si Javier na pinagmamasdan ng mga kamay nito. Habang inaalala ang pagpatong ng kamay ni Siluria sa kamay nito. Kung saan tila may ibang nararamdaman si Javier. Nang biglang may tumawag dito at paglingon niya ay nakita niya si Siluria na nakangiti sa kanya. Kaya maginoong sinabi ni Javier, na ang construction ay maayos na tumatakbo. Kung kailangan mo ng detailed update ay tatawagan ko si Master Lloyd. Pero sinabi ni Siluria na, wag na. Dahil pumunta naman ako dito para makita ka. Namula naman ng konti ang pisngi ni Javier at tinanong kung bakit niya itong gusto makita. Sinabi naman ni Siluria na, gusto ko sana na magpaturo sa iyo kung paano ko pa mas mapapa-improve ang aking mana. Sumagot naman si Javier at sinabi na, kung may maituturo ako na kahit na ano. Labis kong ikasasaya na maturuan ka. Kaya naman makikita na namumula ang pisngi at masaya si Siluria. Napansin naman ni Lloyd ang sweetness ng dalawa. Kung saan makikitang masaya si Javier na kausap si Siluria kaya naman maging si Lloyd ay masaya rin para sa mga ito. Samantala natapos na nila Lloyd ang kanilang cliff construction project kung kaya sila ay naghahanda na sa pagbalik sa kanilang bayan kasama ang kanyang skeleton squad. Nagpasalamat at nagpaalam na si Lloyd kay Count Namaran. Ganun din naman si Count at ang mga mamamayan dito. Lahat ay nagpapasalamat kay Lloyd. Kaya makikitang tila na antig ang puso ng ating bida. Pero ang nasa isip talaga nito ay ang mga kinitang pera at ang pagbabalik sa kanilang bayan kung saan mapayapa daw muna itong magre-relax pagka-uwi nito. Dito ay tinanong ni Count Namaran si Lloyd kung wala ba talaga itong balak na pakasalan si Siluria at maging isang Count sa Namaran. Pero humingi ito ng tawad at sinabi ni Lloyd na siya ang tagapagmana ni Count Arcos. Sinabi rin ni Lloyd na, nasa magandang kamay naman na ang Namaran dahil sa tagapagmana na si Siluria na kung saan soon ay magiging greatest mages sa kanilang continent. At dito ay tuluyan ang nagpaalam si Lloyd. Habang si Javier naman ay sumulyap pa kay Siluria. Tinawag ni Lloyd si Javier, kaya napatanong si Javier kung bakit. Sinabi ni Lloyd na, manatili ka dito. Mas malaki ang ibabayad nila sa iyo kesa sa akin. At madali mo rin mapapataas ang ranggo mo dito. Pero sinabi ni Javier na, may mga dark mana ba na napunta sa utak mo? Parang wala ka kasi sa tamang pag-iisip. Makikita naman na naaasar si Lloyd. Pero sinabi ni Javier na, mananatili akong knight ng mga Frontera hanggang sa araw na mamatay ako. Sinabi ni Lloyd na, paano kung ito ay isang utos? Sinabi ni Javier na, kung ganun edi hindi ko susundin. At kailangan mo akong patayin. Kaya naman sinabi ni Lloyd sa isip nito na, hindi ako mananalo sa kanya lalo na sa patigasan ng ulo. Pero dito ay makikita na nakangiti si Lloyd dahil sa pagiging loyal ni Javier. At sila nga ay nagpatuloy na sa kanilang paglalakbay. Pagdating sa kanilang bayan ay sinalubong agad ng kanyang mga magulang sila Lloyd. Makikitang medyo gulat ang mga ito. Kaya sinabi ni Lloyd na,
ang mga ito ay ghost na trabahador ko. Pero di pa natatapos sa sasabihin si Lloyd ay sinabi na ni Count Arcos na, hindi na sila masyadong nagugulat kung sino pa ang mga bagong dadalhin ni Lloyd sa kanilang bayan. Pero nag-iba bigla ang mukha ni Count Arcos nang makita si Javier. Makikitang pinagsisisihan naman ni Javier ang pakikipagpustahan nito kay Lloyd. Dahan-dahan na lumapit si Count Arcos kay Javier. At pagkatapos ay niyakap niya ito at sinabi na, siguro ay sobrang hirap ng pinagdadaanan mo sa mga panahong tinatago mo ito. Sinabi naman ni Javier na, hindi ito tulad ng inaakala mo. Pero sinabi ni Count Arcos na, okay lang yan, hindi naman ito masamang bagay. Medyo maiiba ka nga lang ng konti sa karamihan, yun lang yun. Sabay tapik-tapik pa sa likod ni Javier. Pero si Javier ay sinasabi na, hindi ganun yun. Hindi ako bakla, habang si Lloyd naman ay tawang-tawa habang inaasar si Javier. At pagkatapos ay niyakap si Lloyd ng kanyang mga magulang. At dito ay masayang sinasabi ni Lloyd sa isip na, sa wakas maari ko nang gugulin ang mga araw gamit ang napakarami kong yaman. At ngayon ay magagawa ko na ang pinapangarap kong sweet life. Pero hindi pa man nakakapasok sa kanilang mansyon ay dumating naman ang envoy ni Reyna Alicia. Kung saan sinabi nito na, si Lloyd Frontera ay napili para sumama sa isang special delegation at ipapadala sa Asfahan. Kaya naman makikitang gulat na gulat si Lloyd. At sinabi ng envoy na, kailangan na nilang umalis kaagad. Kaya matapos nun ay dinampot na si Lloyd ng mga kawal ng Reyna. Kung saan iyak malala ang ating bida habang hinihila papasakay sa karwahe. At hanggang dito na lang muna tayo mga idol. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.